Ano na po ang nangyayari sa presyo ni Picoin? Mula po sa isang biglaang pagtaas patungo sa muling pagbagsak, marami po ang nagtatanong, posible pa bang umabot sa $3 ang Picoin matapos ang 20% na pagbaba? Yan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang dahilan ng paggalaw ng presyo ng Pi, ang mga bagong developments na nagpapalakas muli ng interest dito at ang posibleng direksyon ng presyo nito sa hinaharap. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang naging hindi magandang nangyari dito kay Picoin? Ayan, particular po sa Pi Day. Ayan, ang isa po sa mga pinaka-inaabangan ng Pi Network community ay ang Pi Day. Pero imbis na positibong balita, isa pong malaking sell-off ang naganap. Ayan, bakit kaya? Unang dahilan ay ang tinatawag po na KYC purge. Maraming Pi Network users ang nawalan ng kanilang Pi tokens matapos hindi makapasa sa Know Your Customer or KYC verification. Dahil dito ay maraming nawalan ng gana at nagbenta ng kanilang Pi na nagresulta sa pagbaba ng presyo. Pangalawa ay nananatili pa rin sa isang closed loop economy ang Pi Network. Ibig sabihin ay hindi pa ito openly listed sa major cryptocurrency exchanges tulad po ni Binance or Coinbase. Dahil dito ay limitado pa rin ang paglago ng Picoin at maraming potential investors ang hindi makabili o makapag-trade ng kanilang Pi sa open market. Dahil sa mga problemang ito ay bumagsak po ang presyo ng Picoin mula 1.70 pababa sa 1.45 at patuloy na nakakaranas ng volatility. Yan, ano naman ang mga bagong developments na siyang nagbibigay ng excitement dito. Yan, hindi pa rin po nawawala ang pag-asa sa hinaharap ng Pi Network. Sa kabila po ng mga setbacks, may mga bagong development na nagiging dahilan upang muling lumakas ang interest kay Picoin. Isa po sa mga ito ay ang launching ng Pi domains. Sa madaling salita ay nagkaroon po ng pagkakataon ang mga Pi users na makabili ng unique domain names gamit ang kanilang Pi tokens. Ito po ay isang mahalagang hakbang para sa Web3 development kung saan ang digital identity ay nagiging mas decentralized at saka accessible sa mas maraming tao. Bukod pa rito ay patuloy na umaasa ang community na magkakaroon po ng official exchange listings ang Pi Network. Kapag nangyari ito ay maaaring magkaroon ng malaking pagtaas sa demand ng Picoin na maaaring magtulak sa presyo nito pataas. Ayan, ano naman ang mga predictions para sa presyo ng Picoin? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang forecast para sa presyo ng Picoin. Sa kasalukuyan ay meron po itong support level na nasa $1.20. Ibig sabihin ay kung babagsak ito sa ibaba ng level na ito, maaaring magpatuloy po ang downtrend. Sa kabilang banda may resistance level naman ito sa 1.90. Kung mabasag naman po ang presyong ito, posible pong isang bullish momentum ang maaaring magdala sa presyo ni Picoin sa $3. Ngayon ang tanong ay posible ba talagang umabot si Picoin sa $3? Ang sagot po ay nakadepende po yan sa dalawang bagay. Una ay ang utility at saka adoption at ang pangalawa ay ang kanyang exchange listing. Yan, sa utility and adoption, kung dadami po ang real world use cases ng Picoin tulad ng mas maraming negosyo na tumatanggap nito bilang pambayad, mas magiging stable at saka valuable po ito. Sa exchange listing naman, kapag lumabas na ang Picoin sa mga major crypto exchanges, lalaki po ang market demand nito na maaaring magtulak ng presyo nito pataas. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, kung ikaw po ay nag-i-invest dito kay Pi Network, mahalaga pong bantayan natin ang mga upcoming developments lalo na kung kailan ito magiging listed sa mga major exchanges. Huwag po tayong basta-basta mag-panic sell dahil sa price fluctuations at saka tandaan po natin ang crypto market ay likas na volatile. At maliban dito ay kung ikaw naman po ay naghahanap ng long-term investment, kailangang suriin po natin kung may tunay na utility ang Pi Network sa hinaharap. Hindi po sapat na umasa lamang po tayo sa espekulasyon at mas mainam kung may totoong paggamit ang coin sa totoong mundo. At sa kabuuan, ang Picoin ay patuloy po na dumadaan sa pagsubok. Ngunit sa kabila ng mga challenges, may mga positibong developments na maaari pong magdala nito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Kaya kung ikaw po ay isang investor, mahalaga pong maging updated, pag-aralan ang market trends at laging magkaroon ng long-term na perspective.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.